Kwento nila In. Panahon ng 1975. Lugar ng Romblon. Alam nyo ba, Samson? Eto na ang matagal ninyong inihintay. Ang magkaroon ng anak. Sa tagal ng panahon ng paghiling ko sa nagbibigay ng buhay. Sa wakas, pinagkalooban din kayo. At alam mo ba, ayon sa bulong sa akin ng Espiritu, hindi lang isang anak ninyo, kundi kambal. Maraming salamat po nung gabay at hindi niyo kami pinabayaan sa inyong pagdarasal. Emma, may anak na tayo. Nasa sayong sinapupunan at hindi lang siya nag-iisa. 2 binigay sa ating biyaya. Salamat sa Panginoon. 10 taon din ang ating paghihintay. Salamat din po punong gabay. Dininig ang panalangin natin ng Espiritu nagbibigay ng buhay. Ingatan ninyong mag-asawa ang 2 sanggol dahil marami ang nagnanais na paslangin sila na nanggagaling sa kadiliman. Alam nyo ba kung bakit? Silang 2 ang papalit sa atin balang araw. Pamumunuan nilang susunod sa ating henerasyon. Kaya ang patnubay ng 2 sanggol ay magmumula sa inyong mag-asawa. Panatilihin ninyo ang inyong kaalaman at mas lalo pang palakasin upang unti-unti ninyong maipasa sa 2 magkapatid na gagamitin naman nilang sandata pagdating ng takdang panahon. Ibig niyo po bang sabihin po nung gabay, nakatakdang mamunong anak namin? Malinaw ang sinabi ko sa iyo, Samson. Ayaw mo bang mangyari sa anak ninyo yon? Nagmula sa inyong mag-asawa ang 2 supling na magiging pinuno sa ating lahi ng mga babaylan. Hindi naman po sa ganun po nung gabay. Pero wag na ninyong subukang salungatin ang nakatadhana. Kahit na ano pang gawin ninyo, magiging pinuno ang magkapatid na yan. Na kahit na ano pa mang mangyari, babalik at babalik sila rito. Dahil sa sila ang natatangi at may angking kakayanan na nagmumula sa malalakas na espiritong gabay. Ayon kay Tatay Samson, sa panahong nagdadalang tao si Inay, iba't ibang uri umano ng masasamang elemento, pati na rin ang lamang lupa at aswang, ang madalas umanong nagpapakita sa kanya upang paslangin kaming 2 magkapatid para hindi na kami silang sa mundo. Samson, kung hindi lang talaga ako nagdadalang tao, papaslangin ko na ang mga yan. Padala silang nagmamatsyag sa akin. Akala siguro nila hindi ko sila nararamdaman. Huwag ka na mag-alala, Emma. Hindi naman makakalapit ang mga yan sa'yo eh. Kargado ka ng mga pangontra. Kaya hanggang sa pagmamatsyag na lamang sila. Isa pa, nandito naman ako eh. Isang pagkakamali lamang nila. Wala silang ibang kalalagyan kung di ang kamatayan. Sa pagsapit umano ng 9 na buwang pagdadalang tao sa aming magkapatid, nagtungo sa aming tahanan ng punong gabay ng babaylan. Ihanda na umano ni Inay ang kanyang sarili dahil sa iyo na ang oras ng kanyang panganganak. Subalit may malakas na lindol na sasabay sa aming paglabas sa mundo na kahit na ang kalikasan ay nagparamdam sa aming pagsilang. Samson, tawagin mo si Olye. Dalian mo. Malapit ng mga anak ang asawa mo ngayon. Kaya naparito ako sa inyong tahanan. Ako na muna magbabantay sa kanya. Bilisan umano sa paghahanda ng kanyang mga gamit. Sa bagay, palagi namang handa yung si Olye bilang kumadrona sa ating mga babaylan. Huwag kang mag-alala, Emma. Ako magbabantay sa iyo rito. Ni isang masamang elemento ay walang makakalapit sa iyo o makakadampi sa sanggol. Sige ho, punong gabay. Tatakbo akong patungo kay Olye. Kayo na muna hong bahala kay Emma. Hindi pa man-umano nakakabalik si Tay noon. Bumugso pa ang malakas na ulan, kasabay ng unti-unting pagdilim ng paligid. Hanggang sa maya-maya pa, dumating na nga si Itay kasama si Aling Olye na isang kumadrona sa aming sityo. Ang pagbuhos ng malakas na ulan ay isang pagbasbas ng kalikasan na kahit na siya mismo ay sumasang-ayon sa pagsilang ng kambal upang maging pinuno sa ating nasasakupan. Pero punong gabay, wala pa po akong kakaibang nararamdaman sa ngayon. Sigurado ka po ba na ito na ang araw ng panganganak ko? Kahit kailan ay hindi pa ako nagkamali, Emma.
Maging kampante ka muna riyan sa iyong pinagkakahigaan. Maya-maya lamang, mararamdaman mo ang sakit habang dahan-dahan silang lumalabas sa mundong ito. At huwag kang mag-alala, magaan ang kamay niyang si Ulye. Mayroon siyang mutya para hindi ka mahirapan upang sa paglabas ng kambal, maayos ang kanilang kalagayan. Ikaw na ang bahala sa kanya, Ulye. Magmamasid-masid lamang ako sa paligid at ihihiling ko sa Espiritong Gabay na ang pumapatak na ulan sa ngayon ay maging isang bendeta upang ni isang masamang elemento na magtatangkang lumapit sa tahanan ay isa-isang malusaw dahil sa kanilang kapangahasan na paslangin ng dalawang magkapatid. Binuksan umano ng punong babaylan ng pintuan. Nagpatuloy ito sa kanyang pag-uusal. Naanimoy may tinatawag na espiritu hanggang sa mas lalong lumakas ang patak ng ulan. Unti-unting nawala ang negatibong enerhiya na nanggagaling sa labas ng tahanan. Akala nyo siguro makakalapit kayo sa sanggol. Malulusaw kayong lahat kahit gaano pa kalakas ang itim ninyong kapangyarihan. Ang bendetang yan ang lilipol sa inyo dahil sa masama ninyong layunin. Makalipas ang 4 na oras na paghihintay, doon ay nakaramdam na umano si Inay ng pananakit ng kanyang tiyan at sa paglabas ng kanyang panubigan, kalmado si Ulye na walang pag-aalinlangan sa kanyang ginagawa. Maya-maya pa, kung sino ang unang isinilang, siya ang panganay na mas matanda sa minuto at yun ay ako, si Lain. Hanggang sa sumunod ang kapatid kong si Magno. Matapos ang pagsilang sa amin, sumabay ang isang malakas na lindol na ikinatakot umano ni Itay ng mga oras na yon para sa kanyang pamilya. Punong Gabay, ano na hong nangyayari? Napakalakas ng lindol na ito. Baka may mangyaring masama sa mag-ina ko. Huwag kang mag-alala, Samson. Ang paglindol na ito ay kagagawa ng kalikasan. Bilang pagsang-ayon sa atin, nalulugod sila dahil ang kambal ay isinilang narito sa mundo. Maya-maya pa nang huminto ng lindol, isinaayos na umano kami ni Aling Ulye. Tuwang-tuwa si Itay habang pareho kami nitong dahan-dahang hinahawakan. Nagtungo naman umano sa aming harapan ang punong gabay habang may sinasambit na mga dasal na itinutungkol sa aming magkapatid. Ano hong ginagawa ninyo? Huwag kang mag-alala, Samson. Proteksyon lamang ng dalawang ginagawa ko upang sa dahan-dahan nilang paglaki, mananatili ang proteksyon na iyan hanggang sa matuto silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Pasan mo sa iyong balikat, Samson, ang pangangalaga sa kambal na ito para mapanatiling maayos ang kanilang kalusugan hanggang sa magbinata na silang dalawa. Makalipas ang 11 taon, ipinamulat sa amin ng aming mga magulang ang patungkol sa aming mga tradisyon, pati na rin sa aming sagradong sambahan at ang bawat ritual bilang babaylan na tumatak sa aming puso't isipan hanggang sa isang araw. Punong Babaylan, ano po ba yung sinasagawa ninyong ritual? Maaari po ba naming malaman ni Magno? Lain, Magno. Huwag ninyong abalahin sa pagdarasal ang punong babaylan. Pabayaan mo lamang sila, Samson. Unti-unti nang nagsisimula ang mga tanong sa kanilang isipan. Nandito tayo para gabayan sila upang ipaalam ang lahat ng ito at sagutin ang kanilang mga katanungan. Inaabala na hong pagdarasal ninyo. Nauunawaan ako ng mga espiritu at natutuwa sila sa tuwing nagagawi rito ang kambal sa ating banal na sambahan. Alam mo, Samson, naghihintay na lamang ako ng takdang panahon na lumaki na ang kambal na ito. Patanda na ako, subalit hindi ako mamamatay hanggat hindi ko na ipapasa sa dalawang yan ang dapat nilang makuha sa akin. At sa makalipas pa ng ilang taon, lubusan na kami nagbinata ni Magno. Ipinasa nga sa amin ng punong babaylan ang pangangasiwa sa aming sityo. Subalit bago pumanaw ang matanda, may pinagkaloob ito sa amin na nanggaling sa kanyang bibig. Magno at Lain,
lumapit kayo sa akin. Huwag niyong pandirihan ang ipapasa ko sa inyo. Ito ay mutya ng buhay. 2 uri ng bato ang nasa loob ng aking bibig ang ipapasa ko sa inyong 2. Punong Gabay, sigurado ho ba kayo? Wala naman hong problema sa amin kung mananatili pa rin kayo rito kesa naman hulisanin na ninyong lugar na ito. Tama po si Kuya Lain. Marami naman pong nag-aalaga sa inyo, Punong Gabay. At kabilang na po kami roon ni Kuya. Pagpahingahin niyo na ang aking katawan. Matagal na panahon na ang aking pananatili sa lupa. Mahigit 100 taon na ako rito. Kaya pakiusap ko sa inyo, tanggapin niyo ng 2 ang mutyang manggagaling sa aking bibig. Kuya Lain, tanggapin na lang natin. Yun naman ang kanyang kahilingan. Kesa mahirapan pa ng mahabang panahon ng Punong Gabay. Aktibo pa nga kanyang isipan. Pero ang kanyang katawan, unti-unti nang bumibigay. At sa mga oras na yun, ang mutya ng pagiging immortal ay napagkasunduan na namin ni Magnong kunin. Na kahit nalabag man sa aming puso't isipan, tinanggap namin iyon para sa kapahingaan ng katawan ng Punong Babaylan na ilang taon ding naghintay para sa amin. Walang pag-aalinlangan, gamit din ang aming bibig, ipinasa iyon ng matanda. Madali itong pumasok sa aming lalamunan, sabay na nga lang kaming naubo ng mga oras na iyon hanggang sa makaramdam kami ni Magno ng sobrang bigat na para bang may daladala kaming ilang kilong tingga na nakasakbit sa aming buong katawan. Ano ba ito, Kuya? Akala ko ba magbibigay ito ng mahabang buhay? Pero dahil sa bigat nito, para ngayon pa lang susuko ng katawan ko. Dahil sa bigat na ipinasa sa ating gamit ng matanda. Siguro ngayon lang ito, Magno, dahil bago sa ating katawan ang mutyang ipinagkaloob ng Punong Gabay. At sa muli naming pagsulyap sa matanda, wala na itong buhay. Nakaratay na ito sa kanyang banig. Subalit mababasa mo sa kanyang muka ang tila ba maginhawang kanyang pagkamatay nang may sakato para ng nakatadhana sa pamamagitan naming 2 magkapatid. Makalipas ang 2 buwan, sa murang edad namin ni Magno, pinamunuan namin ang sityo gamit ang aming kakayanan at ang lahat ng abilidad na ipinasa sa amin ng aming mga magulang, pati na rin ang Punong Babaylan na naging parte ng aming buong pagkatao. At sa likod ng lahat ng iyon, nandudo ng iba't ibang uri ng mga gabay na patuloy na umaalalay sa amin upang magampanan ang aming pagiging pinuno. Isang dapit hapon, nagtungo sa aming tahanan si Aling Lusing. Humihingi ito ng tulong dahil sa ang kanyang anak umano ay sinapian ng Haring Tikbalang na kung saan ay gustong kunin ang katawan nito para angkinin. Magandang hapon po. Pasensya na po kayo kung naabala namin kayo sa inyong pagpapahinga. Ang anak ko po kasi sinapian ng isang tikbalang. Hindi ko na po kaya dahil po sa lakas nito na halos itilapon na kaming humahawak sa kanya. Hindi lahat ng babaylan ay may likas na kakayanan para makipaglaban kumbate espiritual. Marahil may dugo lamang siyang babaylan at may kaunti siyang kaalaman, ngunit limitado lamang ito na hindi sasapat sa kanyang makakaharap. Tara na ho, Aling Lusing, bago pa humahuli ang lahat. Pasaway na tikbalang yun Pati ba naman ang ating sityo? Pinapasok pa niya. Hindi niya na ba tayo ginagalang? Sa dami ng mga gabay natin dito. Gusto niya pa rin maminsala ng mga kabataan. Makikita niyang hinahanap niya. Makakatikim siya sa akin. At sa pagdating nga namin ni Magno, nakatali na sa may haligi ng tahanan nitong si Lucas dahil sa patuloy niyang pagwawalat pananakit ng kanyang nakakasalamuha. Sambit pang wika nito sa amin nang makita kaming papalapit sa kanya na animoy takot na takot. Lumayo kayo sa aking harapan. Hindi ko kayo kailangan. Akin ang batang ito at ang kanyang buong katawan ay sasakupin ng aking espiritu. Ang sabi sa amin ni Aling Lusing ay malakas ka raw. Patunayan natin at kung matatalo mo ko, sa'yo na ang katawan ng batang yan. Pero kung hindi mo kakayanin ang lahat ng aking kaalaman, malulusaw ka kahit hari ka pa ng mga tikbalang. Pinapatawa mo ko kahit na anumang mangyari. Sa akin ang katawan ng batang ito. Gusto kong magkaroon ng katawang lupa. Naiinggit ako sa inyo bilang mga tao. Aba, totoo ang matigas ang isang ito Hoy, tikbalang, huwag mo nang pangarapin na magkaroon ng katawang tao. Ang tungkulin na ipinagkalob sa iyo ng Panginoon ay bantayan ng kalikasan, hindi para mainggit sa aming mga tao.
Kaya ka nga itinapon dito sa lupa, di ba? Pero anong ginagawa mo? Natutukso ka sa amin? Dahil dyan sa inggit mo? Dapat nga magpasalamat ka eh. Dahil ang abilidad na meron ka ay hindi kayang gawin ng mga normal na tao. Kung ako sa'yo, bago pa kami magalit, umalis ka na sa katawan ng batang yan. At wag na wag ka nang babalik ha. Dahil kung hindi, totortahin namin ang espiritu mo hanggang sa malusaw ka. Nagpatuloy pa rin sa pagmamatigas ang tikbalang hanggang sa talian ko ito ng espiritual na panali at gamitan ng malalakas na pamako upang hindi na ito makagalaw sa patuloy naming pagpaparamdam ng malalakas na usal. Sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako kayang paslangin. Mapapagod lamang kayo sa ginagawa niyong pagpapasakit sa akin. Kaya naman pala nagmamatigas, may ibubuga pa lang isang ito. Tingnan lang natin, kapag nabasag ko ng lahat ng proteksyon mo, ewan ko na lang kung hindi ka maturta. Maya-maya pa, lubusan ng nanghina ang haring tikbalang na parabang nalantang gulay. Paulit-ulit itong nakiusap sa amin, subalit ang kaninang pagmamatigas niya ay naging kabaliktaran na ngayon. Patawad, hindi ko nagagambalain ang batang ito. Palayain niyo lamang ako at bigyan pa ng ikalawang buhay. Pasensya na, kanina pang galit na galit ang mga gabay namin sa'yo. Hindi mo na sila iginalang. Pinasok mo pang teritoryo namin. Magpaalam ka na sa lahat ng nasasakupan mo, haring tikbalang. Wag, bigyan niyo ako ng isa pang buhay. Makikipagtulungan ako sa inyo. Manggagamot ako. Susundin ko ang lahat ng inyong iutos. Wag niyo lamang akong paslangin. Kanina lang ang sabi mo hindi ka namin kayang paslangin. Na mag-aaksaya lamang kami ng oras sa'yo. Pero ngayon nagmamakaawa ka na para sa buhay mo. Ano Kuya Lain? Bibigyan pa ba natin ng isang pagkakataon ng haring tikbalang na ito? Bigyan natin siya ng isang pagkakataon. Subalit ibibigay mo sa akin ang ginintuang buhok mo upang lahat ng sasabihin namin sa iyo ay talagang susundin mo. Eto at kunin ninyo ang aking ginintuang buhok. Ipinapangako ko, makikipagtulungan ako sa inyo. At sa espiritual na pamamaraan, kinuha ko ang ginintuang buhok ng tikbalang. Wala na siyang magagawa. Dahil kapag hawak na namin ang kanyang ginintuang buhok, lahat ng aming ipag-uutos ay wala siyang magiging dahilan kung di sundin ito sa pamamagitan ng pagtulong. Aling Lusing, magaling na ho yang si Lucas at hindi na ho siya babalikan ng tikbalang. Isa na ho siya sa amin, kaya wala ka nang dapat na ikatakot. At ang bukas na portal sa kanyang ulo, isinarado na ho namin para hindi na siya magambala ng kahit na sino mga elemento. Naku, maraming salamat Lain at Magno. Akala ko matutuluyan ang anak ko. Nag-iisang anak pa naman namin niyang si Lucas. Sige ho Aling Lusing, babalik na ho kami sa aming tahanan. Pangalagaan niyo ho yang si Lucas dahil dadating ang panahon, muling bubukas ang portal sa kanyang ulo. Subalit hindi na masamang elemento ang lalapit sa kanya kung di ang mga mabubuting makikipagtulungan sa gaganapin niyang misyon pagdating ng takdang panahon. Nilisan na namin ang tahanan ni Aling Lusing. Napansin din pala ni Magno ang kakaibang katangian ng batang si Lucas. Subalit ang kanyang misyon ay patungo sa ibang lugar upang maging isang albularyo na tutulong sa mga taong nangangailangan. Kaya pala ayaw bitawan ng tikbalang na yung si Lucas, kuya. Nakita ko rin ang patutunguhan ni Lucas. Magiging malakas siyang manggagamot. Hindi nga lang sa sityo natin. At ang tikbalang na napunta sa atin, kung hindi natin naagapan, marahil ang misyon na yon ay mapapariwara lang. Dahil sa pagangkin sana sa katawan ni Lucas, may kakaibang lakas ang batang yon. Hindi niya palang alam sa ngayon kung paano niyang gagamitin. Tama ka roon, Magno. Hayaan natin na ang panahon na magtulak sa kanyang misyon. Ibang landas na tinatahak natin at iba rin ang kay Lucas. At sa muli naming pagbabalik sa tahanan, nakahain na ng pagkain si Inay at si Itay. Pinagsalu-saluan na namin iyon habang nakabukas ang radyo malapit sa aming mesa. Kakaiba ho yata mga balita ngayon sa radyo, Nay. May isang barangay raw na sinasalakay ng mga aswang. Umaatake na naman yata ang mga busaw. Matagal na panahon nang nakalipas. Nanghuli silang umatake sa atin. Pero dahil sa pamumuno ng punong gabay, tuluyan silang lumikas at ngayon sa ibang barangay naman pala. Nagpapanggap lamang silang mga normal na tao na kung pagmamasdan mo, wala silang pinagkaiba. Subalit ang may kaalaman lang ang nakakapansin sa kanila dahil sa walang humpay ang paggalaw ng kanilang mga mata at ang kanilang mga labi ay hindi tulad ng sa atin. Maganda kayong magkapatid.
dahil dito maaaring masubukan ang inyong kakayanan. Pero huwag kayong mag-alala, makikipagtulungan kami sa inyo ng inyong itay, lalo pat hindi nyo pa sila nakakasagupa. Kasabay ng anunsyo patungkol sa mga aswang, may malakas na bagyo ring paparating at tatama ang bagyong yon patungo sa aming lugar, kaya kinakailangan naming mag-ingat. Hanggang sa makalipas ang isang araw, dumagsa na nga ang nasabing bagyo. Napakalakas nito. Subalit dahil sa mantrang ginagamit namin ni Magno, iniihip namin iyon sa buong tahanan hanggang sa maaabot ng masasakupan nito. Gayon din sa mga naninirahan sa aming sityo. Nakakapagtaka dahil sa lakas ng agupit ng bagyo, ni hindi man lamang natinag ang aming tahanan kahit na nga bayari lamang ito sa kahoy, sawali at pawid. Kuya, kapag nagkataon, kung lalapat sa atin ang buhawing papalapit na yan, delikado ang mga tahanan dito. Kaya niyang liparin ang mga tahanan na parang dahon. Napakahaba niyan kuya. Nasa malayo pa lang pero kitang-kita na. Kunin mo yung machete na ipinagkalob sa atin ng matandang babaylan. Paulit-ulit natin itong gamitin ng paeke sa hangin hanggang sa lubusang malusaw ang buhawi bago pa man lamang makarating sa atin. Daglingang kinuha ni Magno ang machete dahil ng mga oras na yon, bandang 2:00 ng hapon nang rumagasa ang bagyo, kaya maliwanag ang kapaligiran. Subalit kung nagkataong gabi rumagasa iyon, malamang sa malamang ang orasyong ginamit namin sa bawat tahanan ay maaaring mawalang bisa dahil sa sobrang lakas ng buhawi. Akin ang isang machete Magno. Sabay nating paulit-ulit na imos siya sa hangin ng paekes. Kargahan na rin natin ang inkantasyon hanggang sa dahan-dahang malusaw ang buhawi. Sige kuya, akong bahala rito. Kitang-kita sa di kalayuan ang mahabang guhit ng buhawi na animoy nakakonekta sa ulap at ang pinakabuntot nito ay rumaragasa sa kalupaan. Mabuti na lamang at maaga naming nakita ni Magno. At sa maniwala ka man o hindi, dahan-dahang nalusaw ang buhawing yon na para bang isang usok na unti-unting nawala. Marami ring matatanda ng panahon gamit ang pinagsama-samang walis tingting na paulit-ulit na minumos siya sa hangin na kinakargahan din ng mga usal upang lumihis ang buhawi o kaya naman ay malusaw. Ang galing kuya. Sa unang pagkakataon, nagamit din natin ang pamamarang ito. Kahit ako hindi makapaniwala. Iba talaga nagagawa ng karunungan. Bibihira lang ang taong may alam nito at kabilang tayo doon. Kinabukasan sa paghupa ng malakas na bagyo, kaagad kaming naglibot ni Magno upang tingnan ang mga tahanang aming nasasakupan at kamustahin sila patungkol sa kanilang kalagayan. Ayos naman kami rito Magno. Nararamdaman namin ang malakas na hagupit ng hangin. Pero hindi naman natinag ang aming tahanan. Maraming salamat sa inyong dalawa at sa pagpalit ninyo kay Punong Babaylan. Isinasakato para ninyo ang inyong pagiging pinono. Tunay nga kayong karapat-dapat sa posisyon na yan dahil sa inyong kakaibang abilidad, lalo na sa pagtulong sa aming mga naninirahan dito. Hanggang sa maitanong ni Magno sa matanda ang patungkol sa mga busaw na nabanggit ng aming nanay Emma. Mabago lang po tayo ng usapan ano? May nabanggit po kasi sa amin si inay. Patungkol po ito sa mga dayuhang busaw. Sa panahon po ba ninyo, umatake rito sa ating lugar ang mga busaw? Tama ang sinabi ng inyong nanay Emma. Totoo iyon. Wala pa kayo sa sinapupunan ng inyong inay. Matagal na ang panahong nakalipas. Marami rin ang napaslang sa atin dito. Ang akala ko nga ay malilipol kaming lahat. Mabuti na lamang at may Punong Babaylan noon na siyang nanindigang nagligtas sa amin at naitaboy ang mga dayuhang busaw na aswang. Hayaan nyo at hindi kami magpapabaya. Paghahandaan ho namin sila kung sakali man na muli silang umatake rito. Sige ho, at alis na ho kami. Kuya, mukhang hindi basta-basta ang mga busaw na yon. Para bang sobrang itim ng kanilang budhi. Ayon pa lamang sa kwento ng matanda. Dapat lang natin silang pagandaan. Gagawin natin ang lahat ng ating makakaya kahit na ibuwis natin ang ating buhay. Maprotektahan lang ang mga taong nandito sa ating sityo. Makalipas ang 4 na araw, habang patuloy kaming nagdarasal ni Magno sa sagradong sambahan, dumating si Inay at Itay at ibinalita ang nakita ng isang naninirahan sa aming sityo patungkol umano sa halos butot balat na lamang na nakita nito sa likuran ng kanilang tahanan. Nag-aangil umano iyon
at tumaalulong na parang aso. Lain, Magno, mukhang nandito na sila. Ang sinasabi ko sa inyong busaw, umaatake na naman sila sa bawat sityo. Hindi ako nagkakamali. Aswang na busaw ang nakita niya sa likuran ng kanyang tahanan. Huwag na ho kayong mag-alala, Inay. Pinaghahandaan na ho namin ni Magno. Sumabay na ho kayo sa aming pagdarasal upang ang proteksyon ay hindi lang umikot sa amin, pati na rin ho sa inyo. Bulong sa amin ng espiritong gabay na masamang uri nga ng nilalang ang nagawi sa aming sityo. Kaya naman ipinamalita namin iyon upang makapaganda at makapag-ingat ang lahat na kung sakasakali man na may makita silang kakaibang nilalang ay kaagad na pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Sa panahong wala pang gaanong teknolohiya, agresibo ang mga nilalang na ito na walang takot sa pag-atake na kahit sino man ang kanilang gambalain upang malamnan lang ang kumakalam nilang sikmura. Kaya naman magmula nang may makita roon, patuloy kami sa pag-iikot ni Magno, mapaaraw man yan, lalong-lalo na sa pagsapit ng dilim. Kuya Lain, hindi ba si Roman yan? Nangaharana kay Lenlen. May katigasan din ang ulo nitong si Roman. Sinabi nang wag munang lalabas sa 10 oras ng gabi. Lalo pat delikado na sa panahong ito na kahit na anumang oras, maaaring umatake ang mga busaw. Lapitan natin para kausapin. Roman, magandang gabi. Pasensya na kung maabala ka namin ha. Maaari mo bang itigil yung pagigitara mo? Hindi ka naman yata pinagbubuksan ng bintana ni Lenlen dahil delikado na sa mga oras na ito. Hindi ba umabot sa iyong balita? Si Roman ay kababata namin, kaya halos hindi ito nakikinig sa aming pamumuno. May katigasan din ang ulo na ang kagustuhan lamang niya ang dapat na masusunod hanggang sa magsalita ito sa amin ng, "Hindi naman ako naniniwala sa mga aswang na yan. Sa mga espiritu pa oo, o sa mga elemento. Pero sa kanila, wala pa akong nakikita. Kaya kung maaari lang, wag nga ninyo akong pakialaman. Kababata ko lamang kayo at pare-pareho lang tayo ng edad. Paano nyo liligtas ang lugar na ito kung sakali man nga na may umatake? Kung nabubuhay pa ang punong babaylan, makikinig ako sa kanya at hindi sa inyong dalawa." Sumusobra ka na, Roman. Hindi mo na kami ginagalang. Kapakanan mo lamang isinasayos namin para hindi ka mapahamak. Pero parang nagmumukha pa kaming masama sa harapan mo. Ganyan na ba kababa ang tingin mo sa amin dahil lang sa magkababata tayo? Paano kung may mangyaring masama sa'yo? Sinong sisisihin dito? Walang iba kundi kaming dalawa ni Kuya dahil kami ang pinagkatiwalaan ng punong babaylan para gampanan ang naiwan niya. Hindi ka ba natutuwa para sa amin na ang kababata mo ay pareho ng namumuno sa ating lugar? Ano ba yung nararamdaman mo, Roman? Inggit? Kung pwede nga lang ikaw na lang pumalit sa amin dahil sa laki ng obligasyong ito. Pero wala kami ang pinili ng punong babaylan dahil kami nakatadhana para mamuno. Hanggang sa magbukas ng bintana si Lenlen nang marinig ang aming boses. Pinakiusapan nito si Roman na kapag humupa ng usap-usapan patungkol sa mga busaw, saka na lamang siya muling mangharana o umakyat ng ligaw para na rin sa kanilang seguridad na walang mapahamak sa kanila ni isa. Sumimangot lamang roon si Roman habang daladala ang kanyang gasera na muli pang nagwika sa amin ng, "Pahamak talaga kayong dalawa, mga pakialamero. Kung ako sa inyo, umuwi na kayo at hindi totoo ang aswang na yan. Usap-usapan lamang yan ng mga matatanda. Ang patungkol sa pag-atake ng mga busaw dito noon, naniniwala naman kayo na turingan pa kayong pinuno, pero mga oto-oto." "Sige na, Roman, sabihin mo ng lahat ng gusto mong sabihin sa amin. Ang mahalaga, umuwi ka na muna. Yun ang dapat mong gawin sa ngayon. Kung hindi ka man naniniwala sa kanila, hindi ka namin pipilitin. Pero mag-iingat ka at huwag kang magpakakampante. Hindi kami galit sa'yo. Binibigyan ka lamang namin ng babala." Maya-maya pa umalis na nga si Roman. Dala ang kanyang gitara at gasera. Nagsarado na rin ang bintana si Lenlen. Subalit hindi pa man kami lubusang nakakalayo. Sobrang dilim ng mga oras na yon. Dahil sa wala pa namang elektrisidad, gasera pa lamang naman ang gamit. O kaya naman ay bulo ng kawayan na ginagamit pang kasangkapan para magkaroon ng liwanag sa daan. Hanggang sa marinig namin ang pagsigaw ni Roman na tinatawag ang aming pangalan. Habang takot na takot dahil sa nakita ng kanyang dalawang mata. Sa maniwala man kayo o hindi, isang nilalang ang nakatuwad habang may kinakaing ligaw na hayop ang nandoon mismo sa daan. "Anong nangyari, Roman?
Narinig namin ang boses mo, kaya tatakbo kami nagtungo rito. Lain, ayun siya. Nasa harapan natin. Hindi ko may paliwanag kung anong uri ng nilalang. May kinakain siyang patay na hayop. Yan na bang sinasabing aswang? Medyo may kalayuan na rin ang tinakbo ni Roman at yun ay papabalik sa amin. Dahil na rin sa kanyang sobrang takot, hindi ko maaninag ang sinasabi ni Roman. Kaya dahan-dahan kaming lumapit doon. Hanggang sa maabot ng liwanag ng gasera, ang abalang kumakain na binubulatlat ang katawan ng isang patay na hayop. Ayan Lain, nakakatakot ang kanyang itsura at ang payat-payat niya. Ito na nga sinasabi nilang busaw. Muli nang may nagawi sa atin. Lumayo ka Roman, kami nang bahala rito ni Magno. Lumingon sa amin ang nilalang, duguan ang kanyang muka at para bang gutom na gutom ito dahil sa sobrang kapayatan ng kanyang katawan na animoy may malayo pang nilakbay makarating lamang sa aming sityo. Napansin kong nandoon ang gitara ni Roman. Basag na ito. Siguro'y dahil na rin sa kanyang pagmamadali hanggang sa bigla itong matake sa amin ni Magno. Mabuti na lamang at lagi naming sakbit ang machete, lalo na sa tuwing mag-iikot kami sa kabuuan ng aming sityo. Kuya Lain, papalapit na siya sa atin. Patuloy siya sa kanyang pag-angil at ang kanyang mga mata parang nagbabagang pulang apoy. Akong bahala sa kanya Magno. Hindi siya sasantuhin ng macheteng ito. Sige lumapit ka pa. Ito ang unang pagkakataon na makakapas lang ako ng tulad mo, busaw na aswang. Nagusal ako ng 2 inkantasyon bilang proteksyon sa aking katawan at ang isa naman doon ay tinagalpo ko sa nilalang habang papalapit pa lamang ito sa aking kinatatayuan. Tanggapin mo ito, nagkamali ka ng lugar na pinuntahan mo, mamaalam ka na. Walang pag-alinlangan ko itong tinagpas hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Wala nang buhay Kuya Lain. Ang haba ng kanyang kulay itim na kuko, pati na rin ang kanyang pangil. Anong gagawin natin sa kanya? Tawagin mo si Ine at si Itay. Ipakikita natin ito sa kanila. Tumakbong papauwi si Magno, habang ako naman ay naiwan lamang na mag-isa roon na binabantayang walang buhay ang nilalang. Subalit sa hindi ko inaasahan, may narinig pa akong alulong ng mga aso. Unti-unting papalapit sa aking kinatatayuan hanggang sa may marinig akong nagsasalita at nanggaling iyon sa madilim na parte ng aming lugar. Sino kang lapastangang pumaslang sa aming kasamahan? Anong ginawa mo? Nang marinig ko iyon, bahagya akong napatras hanggang sa dahan-dahan silang lumabas na nasa 7 magkakasama. Wala pa rin noon si Magno, pati na rin si Ine at si Itay dahil sa may kalayuan din ang aming tahanan doon. Hinila nila ng dahan-dahan ang bangkay at sakay pinasan sa kanyang balikat. Tugong wika ko pa sa mga ito na hindi nagpakita ng takot. Ako ang dapat na magtanong sa inyo, anong ginagawa ninyo rito sa aming lugar? Mga aswang kayo tama ba? At ang isang yan ay binawian ko ng buhay dahil sa pagtangkang paslangin ako dito mismo sa aming lugar. Siya nga pala, ako ang namumuno ng sityong ito kaya may karapatan ako na paslangin ang sino mang maaaring gumambala sa aming katahimikan, lalo na mga tulad ninyo na hayok sa laman ng tao. Ang pangalan ko ay Lain. Huwag na ninyong muling tangkahin na magtungo rito dahil sa kung anong nangyari sa kasama ninyo, maaari din niyang mangyari sa inyong lahat kung hindi kayo lalayo at magtutungo sa ibang kagubatan. Ikaw pala si Lain. Tatandaan ko ang pangalan mo. Matagal na panahon na nang nag-away kami rito. Nasa na ang pinuno ninyong babaylan? Natatandaan ko dahil bata pa ako ng mga oras na yon nang isama ako rito ng aking mga magulang. Ang inyong pinunong babaylan ang nakapagpalaya sa amin dito para sa inyong kalayaan. Wala nang punong babaylan. Ako na at ang aking kapatid ang namumuno rito. Pakiusap, wag na kayong babalik. Tahimik ng lugar na ito. Ayaw naming muli pang may mapaslang tulad ng nangyari sa kasama ninyo. Lain, hindi ko may papangako sa iyo. Siguro sa gabing ito, makakaramdam kayo ng katahimikan. Subalit ang nangyari sa kasama naming ito ay pagbabayaran mo o kung hindi man, buhay ng iyong mga nasasakupan. Hindi na ako nakapagsalita ng mga oras na yon. Dahan-dahan silang pumasok sa madilim na parte ng lugar kung saan may mga naglalaki ang mga puno at nagtatayugang mga damo na paborito nilang pagtaguan. Nakahanda pa rin ako ng mga oras na yon na kung sakaling bumalik sila, hawak-hawak ko ang machete na ipinagkaloob sa amin ng punong babaylan. Hanggang sa maya-maya pa, dumating na nga si Magno kasama si Ine at si Itay na nagwiwika ng
Kuya Lain, andito na si Nay at si Tay. Nasa na yung nilalang na kaninang nakahiga rito? Wala na, Magno. Kinuha na nila. Anong kinuha na nilang sinasabi mo, kuya? Marami pang dumating ng mga busaw. Nakiusap ako sa kanila na kung maaari wag nang gambalayan ang sityo natin. Subalit sa tingin ko, muli silang babalik rito at maghihiganti sa pagkamatay ng kanilang kasamahan. Anak, totoo bang sinasabi ni Magno? Busaw ang napaslang mo? Walang duda, Inay. Sila ang nanggagambalang mga busaw na palipat-lipat ng iba't ibang sityo. Kung saan man nila naising manggambala, wala na tayong magagawa kung di ihanda natin ang ating mga sarili dahil sa hindi umubrang pakiusap ko sa kanila. Bukas na bukas rin, maghanda ang bawat isa ng mga sibat. Magpuputol tayo ng mga kawayan at yun ang gagamitin nila sa bawat tahanan na kung sakasakali man na muli pa rin silang umatake sa atin, handa tayo, pati na rin ang ating mga nasasakupan. Kinabukasan nga ng umaga, hindi kami nag-aksaya ng oras ni Magno. Ipinalam namin ang lahat ng nangyari kasama si Roman bilang testigo na rin sa kanya mismong natungayan. At sa mga oras na yun, nakinig na sa amin si Roman at tumulong pa sa pagkuha ng bulo ng kawayan na gagawin naming sibat at ipamimigay sa bawat tahanan. Lain at Magno, pasensya na. Humihingi ako ng tawad sa pagsalungat ko sa inyo. Magmula ngayon, kakampi niyo na ako at makikinig na ako sa inyong ipag-uutos. Huwag mo nang isipin yun, Roman. Ang mahalaga hindi ka napahamak kagabi. Tulad nga ng sinabi ko sa'yo, hindi kami galit. Kapakanan niyo lamang iniisip namin. Nagpatuloy ang pagpuputol ng bulo ng kawayan at habang abala kami roon, may napansin ako nagmamatsyag sa amin na nakatayo sa di kalayuan. Pinagmasdan ko ito na pagtanto kong hindi siya taga roon sa amin. Isa lang ang iniisip ko ng mga oras na yon. Malamang ay nagmamatsyag sila kung paano sila nga atake sa aming sityo upang lipulin kaming lahat. Kuya Lain, anong pinagmamasdan mo riyan? May mga nagmamatsyag sa atin sa dakong yon. Gamitan mo ng palipadhangin, Magno. At kung sakaling manatili pa rin sila riyan, ibig sabihin lang yan, normal silang tao. Nagbitaw ng mga usal si Magno at binitawan itong patungo roon. Maya-maya pa, isa-isa itong nagsipagalisan na nakaramdam ng sakit sa inkantasyon na binitawan ni Magno. Kumpirmado, Kuya Lain, hindi sila normal na tao. Damhin ninyong buhay na salitang yan para malaman ninyo na hindi kami basta-basta rito na maaari nyo lamang atakihin para gawin ninyong pagkain. Dala-dala ang bilang ng kawayan. Isa-isa naming dinala sa bawat tahanan na ang dulo ng mga ito ay maaari nilang gawing sibat bilang sandata sa mga busaw na aswang. Salamat sa pag-aalala ninyo sa amin, Lain. Wala kayong pinagkaiba sa punong babaylan. Iniisip ninyo ang kapakanan namin. Hindi siya nagkamali sa pagpili sa inyo, lalo pa sa panahon natin ngayon na muling dumating ang mga busaw na noon pa man ay umatake na sa atin na marami ring napaslang na mga kabataan. Paano na lamang kung walang tulad ninyo? Tiyak na uubusin kami ng mga busaw tulad ng nangyari sa ibang sityo na walang namuno sa kanila hanggang sa maiwang abandonado ang kanilang mga tahanan. Hindi ho mangyayari sa atin yon. Hindi lang ho akong kasama ninyo. Pati na rin ang mga espiritong gabay, sila ang nasa likod namin. Buhay ho muna namin ang aming sasangga bago sila lubusang makarating sa inyo kung sakasakaling mapaslang nila kami. Maya-maya pa sa pag-uwi namin ng tahanan, kinuha namin ni Magnong itim na libreta, saka patuloy na nagdasal. Inilapag sa harap ng altar ang machete, pati na rin ang iba pang mga espiritual na gamit. Nag-aalala man sa amin si Inay at si Tay, subalit bilang pinuno, hindi kami maaaring magpakita ng kahinaan ng loob, lalo pat alagad ng dyablo ang aatake sa aming sityo. Mga anak, alam kong nakakaramdam din kayo ng takot kahit na mga bertudis pa kayo. Huwag kayong bibitaw sa mga panalangin at ang mga espiritong gabay. Alam kong hindi nila kayo pababayaan. Bilang mga magulang ninyo, nag-aalala rin kami para sa inyo. Sana ay mapagtagumpay natin ang laban na ito, mga anak. Huwag ho kayong mag-alala, Inay. Kung nakaya nga ng punong babaylan, nag-iisa lang ho siya. Paano na lang ho kami? Kami ho ang kambal na bertudes. Dalawa ho kaming maaaring humarap sa kanila. Tama ho kayo. Hindi ho tayo pababayaan ng mga espiritong gabay. Kahit na anong mangyari, mananalo ho tayo. Sa unti-unting pagsakop ng dilim sa liwanag, nakahanda na kaming dalawang magkapatid
Kargado ng malalakas na usal ang aming buong katawan, pati na rin ang mga gamit na nanggaling pa sa punong babaylan. Maaga pa lamang ay sarado ng mga tahanan upang makasiguro na walang mapapahamak sa maaaring pag-atake ng mga aswang ayon na rin sa kanilang pagbabanta. Wala pa rin sila kuya at napakatahimik ng paligid ngayon. Aatake pa kaya sila? Hindi ko rin alam, Magno. Huwag lamang tayong maging kampante dahil traidor ang mga yan. At sa ilang oras naming paghihintay, maya-maya pa, may narinig kaming sumigaw at nanggagaling iyon sa tahanan nila Lenlen. Si Lenlen ang sumisigaw kuya. Nandirito na yata mga pesting aswang. Bit-bit ng dala naming machete. Dali-dali kaming tumakbong patungo sa tahanan nila Lenlen. At sa aming pagdating nga roon, 2 nilalang ang nasa ibabaw ng kanilang bubungan. Hoy, bumaba kayo riyan. Nandito kami sa ibaba. Tumalong pa ibaba ang 2 habang nakaambang ang 2 yun na patuloy na nag-aangil. Aatake kayong 2? Nagbigay na ako ng babala sa inyo na kung sino man ang maaaring umatake sa amin, hindi kami mag-aalinlangang paslangin kayo para iligtas ang aming nasasakupan ayon sa aming pamumuno. Subalit wala na sa katinuan ng 2 yun na para bang tumatakbo na lamang sa kanilang isipan, walang iba kundi pumaslang at kumain ng laman ng tao. Humanda ka, Magno, hindi na madadala sa pakiusap ito. Nilalamon na sila ng itim na kapangyarihan na nag-uutos sa kanila para pumaslang. Wala kaming nagawa ni Magno kung di tagpasin ang 2 yon hanggang sa maging alo ito at mawala ng buhay. Pinunong Lain, wala na po ba sila? Isarado ninyo ang pintuan, Lenlen. Nandiyan lamang sa paligid ng mga kasama nito. Huwag na huwag kayong lalabas hanggat hindi pa sumisikat ang araw. Nagpatuloy kami sa pakikiramdam ni Magno hanggang sa mapansin namin nakaabang lang pala ang ibang nandoon sa paligid ng bawat tahanan. Kuya, namamataan ko na ang kanilang mga mata. Nandoon sa dilim na para bang mga pulang santelmo na patuloy na nagliliyab sa galit. Hindi ako papayag na may mapaslang ni isa sa atin. Hihingi ako ng tulong sa Espiritong Gabay na magkaroon ng malakas na ulan sa kabuuan ng ating sityo. At ang ulan na iyon ay tinuro sa atin ng punong babaylan ay magiging isang bendeta na susunog sa kanilang katawan hanggang sa lubusan silang maging abo. Sana'y pagbigyan tayo ng mga espiritu upang walang mapahamak ni isa sa ating nasasakupan. Patuloy kaming humiling at nagdasal ni Magno na magkaroon ng malakas na ulan. Alam naming naghihintay lamang sila ng tamang oras ng pag-atake hanggang sa maya-maya pa nagparamdam ang kalangitan sa lakas ng pagdagumdum ng kulog at sa pagbagsak ng nagliliwanag na kidlat. Sabay-sabay na umatake ang mga ito na hindi namin mabilang ni Magno kung gaano nga ba sila karami. Kuya, ang dami nila. Kakayanin kaya natin silang malipol? Hindi tayo pababayaan ng mga espiritong gabay. Alam kong babagsak ang malakas na ulan at ang ulan na yon ang magiging pag-asa nating lahat. Mga anak, alam namin kailangan ninyong tulong namin. Kaya nandito kami ngayon ng inyong itay. Bakit pa kayo nagtungo rito, Inay? Ang bilin ko sa inyo, wag na kayong lalabas ng tahanan. Kaya na namin to ni Magno. Hindi anak, hindi namin kayang tiisin na alam namin sa aming isipan na mas marami sila at dadalawa lang kayo. Hindi nyo sila kakayanin anak, kaya nandito kami ng inyong itay para tulungan kayo rito. At nang marinig na namin ang mga yabag, alam naming papalapit na ang mga ito sa aming kinatatayuan hanggang sa may maramdaman akong patak ng tubig at sa pagtingala ko sa kalangitan, doon bumuhos ang malakas na ulan. Namatay ang lahat ng nakasinding gasera. Narinig namin ang sigawan ng mga ito na para bang dahan-dahang sinusunog ang kanilang buong katawan. Anong nangyari anak? Bakit nagsisigawan sila? Anong meron sa ulan na ito? Ang ulan ay naging isang bendeta na binasbasa ng kalangitan, pati na rin ang mga espiritong gabay. Magiging abo silang lahat at ang lahat ng abong yan ay dadalahin ng agos ng tubig. Hintayin nating humupa ang malakas na ulan at doon natin malalaman kung may natira pang buhay sa kanila na maaari nating paslangin.
Makalipas ang mahigit na 1 oras na pagulan, nagtungo kami ni Magno sa paligid ng sityo sa pagbabaka sakaling may natira pang buhay sa mga ito at hindi nga kami nagkamali. Ang 7 nilalang na huli naming nakita nung nakaraang gabi kasama ang kanilang bagong pinuno. Muli itong nagbanta sa amin na hindi pa umano tapos ang kanilang paghihiganti. Muli silang aatake upang paslangin kaming magkapatid. Panguudyok na wika ko pa sa mga ito habang galit na galit sa nangyari sa halos pagkaubos ng kanilang mga kasamahan. Mapalad kayong 7, hindi kayo pumasok sa loob ng aming sityo dahil sa nandudoon lang ang malakas na ulan para protektahan kami, pati na rin ang aming mga nasasakupan. Natatakot ba kayo sa ulan ng bendeta? Kaya ang pinasugod lamang ninyo ay ang inyong mga alagad na handang maging abo. May araw rin kayo sa amin, Lain. Pupugutan kita ng ulo, pati na rin ang iyong kapatid at ang iyong mga magulang. Hindi mangyayari yon. Ako ang pupugot ng ulo ninyo gamit ang matsyeteng ito at hindi ko na kayo pakakawalan pa. Ang pagkakataong paslangin kami ay isang panaginip lamang sa inyo. Nangakmang susugod na kami ni Magno sa 7 yon. Bigla silang nagsipagpulasan. Naanimo yung mga ligaw na musang ng kagubatan. Hindi na kami pinasunod ni Inay at ni Itay dahil baka bitag lang umano ang mga yon na maaari pa naming ikapahamak. Hayaan nyo na sila, Lain. Ang asikasuhin natin ay ang ating lugar. Sa palagay ko, matatagalan pa kung mangyayanggaw sila para muling dumami ang kanilang samahan. 7 na lamang sila sa ngayon. Sana naman ay tumigil na sila sa kanilang kapangasan dahil kung magkagayon, lahat sila ay malilipol. At yun ang gusto naming mangyari ni Magno, Inay. Ang wala nang matira sa kanila upang lubusan ng manahimik ang ating sityo. Lain, anak. Sa ngayon ay kamustay natin ang bawat tahanan. Pabayaan na muna natin sila. Ang mahalaga sa ngayon, ang kalagayan ng ating nasasakupan. Kung may nasaktan ba sa kanila o kung may nawawala. Sige po, Inay, Itay. Bumalik na po tayo sa bawat tahanan. At sa muli nga naming pagbabalik, isa-isa naming tinungo ang bawat tahanan. Wala naman ni isang napahamak. Sambit pang wika ng matandang si Aling Loret habang unti-unti nang sumisilay ang araw sa pagsapit ng umaga. Salamat sa inyong pamilya. Kung hindi dahil sa inyo, tiyak magiging abandonado ng lugar na ito dahil sa dami ng mga aswang na yon na sumalakay sa atin kagabi. Alam nyo bang patuloy lamang akong nagdarasal dito sa loob ng aking barong-barong na nawa ay patnubayan kayo at magtagumpay. Mabuti na lamang at dininig ng Panginoon ang aking mga dasal. Nagwagi tayo sa pananakop ng mga aswang na yon at sa ikalawang pagkakataon ng kanilang pagsugod dito, marami ang nawala sa kanila at hindi lang sila napalayas kundi nalipol din ang karamihan sa kanilang mga kasamahan. Salamat po, Aling Loret, sa inyong panalangin. Isa ho yun sa malaking naging tulong sa amin. Kaya ho tayo nagtagumpay ngayon. Sige ho, alis na ho kami. Sumisikat na ho ang araw. Kinakailangan na rin ho naming magpahinga. Patnubayan nawa kayo sa lahat ng oras. Sige at mag-iingat kayo. Minabuti muna naming magpahinga ni Magno. Gayon din si Inay at si Itay. Subalit habang natutulog ako ng mga oras na yon, pumasok sa aking panaginip ang punong babaylan kasama ng mga espiritong gabay. At nagpapasalamat ito dahil sa walang napahamak ni isa sa kanyang pinamunuan noon. Maraming salamat sa inyo, Lain, pati na rin kay Magno at sa iyong mga magulang. Karapat dapat lamang kayong parangalan dahil sa iniwan ko sa inyong obligasyon ay hindi nyo pinabayaan. Tanggapin mo ang espadang kidlat na ito. Ipinagkakaloob namin sa iyo ng mga espiritong gabay nang galing pa yan sa kalangitan. At isang mandirigmang anghel ang nagkaloob niyan sa iyo. Marami yung salamat po nung babaylan. Sapat na ho sa amin ang matsyete para paslangin ang mga aswang na yon. Pero hindi ko tatanggihan ang ganitong uri ng espada na maaari kong gamitin espiritual upang makipaglaban sa mga kampo ng kadiliman. At sa paghawak ko pa lamang sa espadang kidlat na yon, ramdam ko sa aking katawan ang malakas na pagdaloy ng kuryente. Subalit napansin ko ang mga espiritong gabay, pati na rin ang espiritu ng punong babaylan. Inalalayan nila ako hanggang sa lubusan kong makaya na panghawakan ng espiritual na espada ng anghel.
Siguro nga'y ganun kuya, dahil nasa kabilang mundo na rin ang punong babaylan. Siya nga pala, kumain ka na ron. Tanghali na, hindi na muna kita ginising para naman kahit papano makabawi ka ng tulog. Tumayo na ako sa aking pagkakahiga, nagtungo sa may kusina at habang naghihilamos at nagmumumog, pinagmasdan kong labas ng tahanan. Napakatahimik, nahuni lamang ng ibon ng aking mga naririnig hanggang sa lumapit sinay na nagwiwika ng, sana palaging ganito lang Lain. Walang nanggugulo sa atin. Walang masasamang nilalang. Ang nais na sakupin tayo. Napakapayapa. Hayaan niyo inay, muli nang mawawala ang takot ng mga tao kapag napaslang kong pinuno ng mga busaw na pinagmumulan ng kanilang pangyayanggaw. Kuya Lain, paano kaya kung tayo na lang dalawang humanap sa mga yon? Wag na natin silang hintayin na dumami pa at maupo lamang dito para abangan kung kailan sila sasalakay. Tayo naman ang magtungo sa kuta nila dahil sa hindi naman sila karamihan sa ngayon. Alam kong kayang-kaya natin silang lipulin, lalo pat pinagkalooban ka ng espadang kidlat ng punong babaylan. Ano sa tingin mo kuya? Maganda yung naisip mo Magno. Utusan natin ang Haring Tikbalang para hanapin ang mga busaw na yan at kapag natukoy niya na kung saan nagtatago ang mga yon, tayo naman ang sasalakay upang lubusang mawala ng pangamba ng mga taong naninirahan sa ating sityo. Mga anak, hindi ako sumasalungat sa inyong mga plano. Pero ang sa amin lang ng inyong itay, palagi kayong mag-iingat. At ang lahat ng panalangin na itinuro namin sa inyo, pati na rin ang punong babaylan, wag na wag ninyong kalilimutan. Dahil yon ang magliligtas sa inyong pisikal na katawan upang hindi kayo mapahamak. Matapos kong kumain ng mga oras na yon, nagtungo kaming dalawa ni Magno sa likuran ng tahanan. Habang daladala ang buhok ng tikbalang, doon ay tinawag namin ito at pinakiusapang hanapin ang mga aswang sa kagubatan kung saan man ito nagtatago. Kagad namang sumangayon ng tikbalang, dagli rin itong malis roon at sa pagdating ng kinahaponan, dala nito ang balita kung saan nagtatago ang mga busaw kabilang na ang kanilang pinuno. Tama ang hinala ko kuya, malapit lang sila rito. Sa kabilang buro lang pala sila nagtatago. Hintayin ninyo kami riyan, kami naman ang sasalakay sa inyo. Hindi kami nagpabaya sa pagdarasal ni Magno dahil alam naming walang puso ang aming kakaharapin. 2 araw kaming nanatili sa sagradong sambahan. Doon ay patuloy kaming nagdasal upang mas pagtibayin ang aming proteksyon at hindi magpakakampante sa matatalim na kuko at mahahabang pangil ng mga aswang na busaw. Konsagrado ng lahat ng gamit kuya, pati na rin ang aking machete. Ito na ang oras ng ating pagsalakay. Pasado 6:00 na ng hapon. Tamang oras na para maglakbay patungo sa kabilang burol. Hanggang sa baybay na nga namin ni Magno ang daan sa hindi nga pala nakakaalam patungkol sa machete. Ito ay isang tipikal na tabak lang, subalit ang ipinagkaloob sa amin ng punong babaylan. May mga nakaukit itong Latin na kung saan ay kinakargahan din namin ng mga usal. Kaya naman sa tuwing nagkukonsagra kami, kabilang machete iyon na inilalagay namin sa mesa. May 1 oras na rin tayong naglalakad Magno. Talasan mong pakiramdam mo dahil maaaring nandyan lang sila sa paligid. Gumawa kami ng daan sa masukal na damuhan dahil ng mga panahong iyon. Wala pa ni isang taong naninirahan sa kabilang burol kaya naman naglalakihan ang mga puno roon na may mga nagtataasang mga damo hanggang sa makarating kami sa kalaghatian ng bundok. Doon ay nararamdaman na namin ang kanilang presensya na patuloy na may umaligid sa amin habang binabaybay namin ang kasukalan ng bundok. Napansin mo ba ang mabilis na dumaan kuya? Nasaan niyo siyang ibon? Mabuti na lamang at maliwanag ang buwan. Oo, napansin ko Magno, kaya sigurado ko na naghihintay na lamang sila sa atin sa pusod ng bundok na ito. Maya-maya pa sa patuloy naming paglalakad, may nayapakan kaming mga buto at yun ay mga buto ng hayop na kung saan ay malamang doon nila tinatapon ng mga ito matapos nilang mangaso at gawing pagkain ng mga ligaw na hayop. Kaya pala may kakaibang amoy dito kuya, ang sangsang sa ilong. Humanda ka na Magno, nasisiguro kong malapit na tayo sa kanilang pinagkukublian. Ayun sila Magno na naghihintay sa atin. Lakas loob kaming lumapit ni Magno ni hindi pa rin sila nakakapangyanggaw at yun naman ang sinasamantala namin upang wala nang iba pang madamay na inosente na kaya nilang lasunin ang isipan ng taong maaari nilang yang gawin. Pero kuya, may 2 aso sa harapan nila. Yan ba ang tinatawag na sigbin?
Tama ka, Magno. Alaga nilang nilalang na yan. Hindi yan sasantuhin ng espadang kidlat kung sakaling gamitin nila para sugurin tayo. At nang lubusan na nga kaming makarating sa kanilang harapan, wika pa ng pinuno na nakikiusap sa amin patungkol sa malakas na ulan na kung maaari umano ay lumaban kami ng patas upang harapin sila hanggang sa kamatayan. Tama bang narinig ko? Lumaban kami ng patas? Ano ba sa tingin ninyo? Patas pa bang sitwasyong ito? May alaga pa kayong 2 sigbin, samantalang 7 kayo at 2 lang kaming magkapatid. Wala kaming kalaban-laban sa bendetang ulan. Marami na sa amin ang nalipol. At kung tunay kayong matapang, hindi nyo gagamitin ang bendetang ulan para puksain kaming lahat dito. Ginawa lamang namin yon para protektahan ang aming nasasakupan. Ayaw naming may masaktan ni isa at dahil sa tulong ng aming mga gabay at ng aming mga panalangin, ibinuhos ang ulan sa mga kasama ninyo hanggang sa maging abo sila. Pasalamat kayo at hindi ninyo pinasok ang pagitan ng aming sityo. Kung nagtangka rin kayong pumasok, kabilang na kayong lahat sa inyong mga kasamaan na dinala ng agos ng ulan. Pero huwag kayong mag-alala, pagbibigyan namin kayo. Walang bendetang magaganap. Makikipaglaban kami sa inyo ayon sa aming kakayanan at iisa-isay namin kayong papaslangin dito mismo sa inyong pinagkukublihan. Umahanga ako sa inyong magkapatid. Hindi ko akalain na sa dinami-dami ng lugar na aming pinuntahan, may natatago palang kakaibang uri ng tao ang tulad ninyo na may kakaibang uri ng kakayanan para lipulin kaming mga aswang. Subalit hindi kami papatalos sa inyo. Matatapos ang labang ito na kayo mismo ang pagsasalu-saluhan namin dito sa aming lugar. Tingnan lang natin kung sino nga bang matitira. Pinaghandaan namin kayo ni Kuya. Masyado kayong kampante at mayabang. Kung hindi kayo nagtungo sa aming lugar, tiyak mas marami pa rin kayo ngayon. Pero tadhana talagang nagtulak sa inyo rito upang matigil na ang kasama ninyo. At wala nang iba pang madamay ng mga inosenteng tao na walang kalaban-laban sa inyong pangbibiktima. Matapos magsalita ni Magno, sumipo lang pinuno bilang hudyat sa pagsalakay sa amin ng 2 sigbin. Gamit ang nagliliwanag na espiritual na espada, itinagpas ko ito roon sa 2. Subalit may angking bilis ang mga sigbin na bigla-bigla itong nawawala sa aming harapan. Ngunit dahil sa tulong ng aming mga gabay, patuloy ang pagbulong nila sa amin kung nasa saan na ito at kung papaano itong umaatake. Hanggang sa matsyempohan ko ang kanilang pagsugod. Nanggaling ito sa aming likuran, dumapa si Magno. Sabay tagpas ko gamit ang espiritual na espadang kidlat. Umiwalay ang katawan ng mga ito hanggang sa mawala ng buhay. Pati ba naman mga sigbin na walang kinalamang mga nilalang, ginagamit pa ninyo? Kung tutusin ay may kabutihan ng mga yan, depende na lamang sa nag-aalaga. Lalo ng mga tulad ninyo na ang kinakain ng laman ng tao o kaya naman ay hilaw na hayop. Patuloy ninyo kaming pinahanga. Subalit sa pagkakataong ito, sabay-sabay kaming aatake sa inyong magkapatid. Tingnan ko na lamang. Kung hindi kayo sumuko sa aming gagawin, umanda na kayong 2. May kakaibang pamamaraan ang ginagawa ng 7 yon at meron silang sinasambit na mga usal na paulit-ulit na bumubulong sa aming isipan. Kakaiba ang mga tinig hanggang sa kamuntikan ng maapektuhan si Magno na para bang dahan-dahan ang panghihipnotismo ng mga ito gamit ang mga salitang kanilang binibitawan. Magno, anong nangyayari sa'yo? Saan ka pupunta? Dali-dali kong tinakpan ang tenga ni Magno hanggang sa muling magising ito at bumalik sa kanyang sarili. Anong nangyari sa akin, Kuya? Bakit pakiramdam ko? Parang saglit akong nakatulog. Tumingin ka sa harapan mo. Gumagamit sila ng hipnotismo sa pamamagitan ng kanilang mga usal. Magpanggap tayo upang unti-unti tayong makalapit sa kanila sa pag-aakalang kaya na nilang panghawakan ang ating isipan gamit ang walang kwentang mga usal na kanilang binibitawan. Pinagmamasdan namin ni Magno ang ngiti ng mga yon at nang makalapit na nga kami, nangakmang susugurin na kami ng sabay-sabay gamit ang matatalim nilang pangil. Gayon din ang naghahaba ang kuko na itatarak sa aming katawan gamit ni Magno ang matsyete. At ang sakin naman ay ang espiritual na espadang kidlat. Itinagpas namin iyon sa kanila. Subalit nakailag ang mga ito at muling nakapaghanda sa maaari pa naming pag-atake. Magaling kayong magpanggap. Hindi kayo tinatabla ng aming mga usal. Kung gayon, wala nang ibang paraan kung di makipagsabayan sa inyo.
gamit ang aming lakas at ang aming pangil. Minamalit nyo naman yata ang aming kakayanan. May hipnotismo pa kayong nalalaman? Pwes, sa pagkakataong ito, hindi na kayo makakailag sa aming pagsalakay. Isasama na namin kayo sa mga kasamahan ninyo na sinundunan ni kamatayan. Una na kaming sumalakay ni Magno. Mayangkin din silang galing sa pakikipaglaban, subalit hindi tumagalayon hanggang sa masakutan namin ni Magno at isa-isang mapaslang ang 6 sa mga ito, kabilang na ang kanilang pinuno. Wala na ang pinuno mo at ikaw na lamang ang nag-iisa. Lalaban ka pa ba? Hindi ako susuko hanggang sa mapaghiganti ko ang lahat ng aking mga kasamahan. Kuya, matapang pang isang yan. Huwag mo nang palampasin ang pagkakataong ito upang ni isa sa kanila ay wala nang matira. Pasensyahan na lang tayo. Tanggapin mo ang espadang kidlat at namnamin mo ang sakit hanggang sa lubusan kang mamatay. Itinara ko ito sa kanyang katawan hanggang sa mapasandig sa isang malaking puno at ang huling naging wika na lamang nito sa amin habang nagsasalita ng, "Kayo nga ang nasa propesiya na hindi namin binigyan ng pansin sa muli naming pagbabalik rito, ang Kambal Bertudes na anak ng Babaylan." Okay mga kaiwaga, ang ganda ng kwento. Salamat sa nagpadala ng kwento na itinago natin sa pangalang Lain. Sa panahon natin ngayon, bibihira na tayong makaharap ng mga babaylan. Ang iba sa kanila, namuhay na ng normal, na nagpasalin-salin ng ibang lahi. Kaya naman ang iba, kapag lumalabas ang kanilang katangian o ang kanilang spiritual na galing, nagugulat sila na nasa lahi pala sila ng babaylan na nagpasalin-salin na lang sa iba't ibang pamilya. Pero ang iba naman, alam nilang nasa lahi sila ng babaylan na kung mapapansin natin, may mga nagtitinda ng mga gamit, iba't ibang uri ng mutya dahil sila ang mas may malalim na kaalaman patungkol sa spiritual na karunungan, lalo na nung unang panahon. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.